Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako si Edgar Mejorada, taga Bohol, OFW sa bansang Espanya. Susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura sa 2028 election. Medyo nagpahinga ako ng konti sa ating mga reaction dito sa ating YouTube channel. Gawa ng mayroon lang kaming trabaho talagang medyo marami-rami Kaya sabi ko hindi muna ako maggawa ng reaction. So ito na ngayon, balik muna tayo sa ating mga reaction dito sa ating nakikita sa mga social media, sa mga mainstream media. At pati si Bongbong Marcos sinundan dito sa nagrally sa kanyang hotel mismo sa Amerika ba. Nandoon ang mga tao sa labas. Nagrally, mga Makabayan Black pa din. Mga dala nilang placard. Makabayan Black nakalagay Tapos ang kanilang message, ganun pa rin yung kagaya sa Pilipinas ba na kulong na, ano ba yan? Kulong na yan mga kurakot. Kulong na yan mga kurakot. Wala namang sinabi kung sino ang mga kurakot. Dapat kasi, pangalanan nila kung sino yung kurakot. Kaya ito si Marcos, yung mga nagrarally, mga OFW ho yun. Tapos ngayon, nahaharap ang mga kapwa natin, mga OFW sa Middle East ng crisis ngayon kasi gawa ng nangyari ngayon sa Middle East. So, sa Amerika, doon si Marcos sinusuka na din sa mga kapwa Pilipino. Kaya ngayon siya doon, ewan ko lang anong pakiramdam ni Bongbong Marcos doon na sa labas ng hotel, tapos mamaya ituloy natin yun. Ipakita ko lang muna yung mga yung video na yun. Baka sabihin naman na fake news yan, baka yan, AI yan. Hindi ho AI yan Ayan. Ano kayang pakiramdam niya nun? Na sinundan talaga siya. Wala na talaga si Bongbong Marcos. Mapunta man siya sa Amerika, mapunta man kung saan-saan. Hindi na talaga siya ginagalang. Wala na talaga siyang bawat puntahan na hindi na talaga siya, kung hindi man magrarally ang mga tao, hindi na siya pinapansin. At lalong nakakahiya, yung nag-deliver ka ng speech mo ba, presidente ka ng Pilipinas, tapos may 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 papunas po. Parang gumanon pa Parang nag-i-imagine siya na batak ko. Parang gumanon na batak ako. Tapos pagkatapos niyang bumatak nagpunas sa bibig. Nakita tuloy. Ay nako, pagod yung nasa background ko. Tapos humihikaw kasi. Tapos namunas ng panyo. Dapat ganyan, formal naman. Kasi ang mga nakapaligid doon sa kanya, yung nasa niya doon, kung saan siya nagtalumpati, ay mga yan, mga iba't ibang mga grupo ho yan nandoon, iba't ibang mga leader. Kaya lang siya doon, nagkuha ng tissue ba yun o panyo, tapos ganun nga, di ba? Tapos, nagpunas. Grabe naman, parang tawag dito sa dito sa bansang Espanya kapag ganyan na nagsasalita ka tapos na parang hindi ka maganda tingnan doon tapos lalo may ginagawa ka ng ganun. Ang tawag nila dito guarro. Ang tawag nila dito baboy. Ang tinatawag niya. Ibig sabihin yun, guarro. Parang kilos kababuyan mo ba sarili mo. So kung yan, nakakahiya. Nakakahiya yung makikita. Nandun pa si Claire Castro din. Kakahiya na naman yan kapag idipin sa ni Claire Castro.
the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, infrastructure, technology, or Eh, trade. ako mismo hindi ako natutuwa talaga nun ha. Ganun-ganun ka dun tapos sa harapan na binaboy yung sarili mo, binaboy mo yung Pilipinas. Kapag nasa ano ka kasi, ganyan, no? OFW ka, nakarating ka sa ibang bansa, lagi ko itong sinasabi, hindi ko dala ang pangalan kong Edgar Mihurada pagdating ho dito sa bansang ito. Dala ko ho ang Pilipinas. Kaya, si Bongbong Marcos, makikita doon, hindi siya dapat ganun ang ipapakita niya sa mga tao. Kasi, burara man siguro itong mga Pilipino. Kasi, bakit ganun ang presidente nila? Dapat kasi, ano ka? Habang nasa salita, isipin mo rin yung kilos mo kasi nakakahiya ho yun. At lalo nakakahiya tayo kasi ang mga Makabayan Black, doon mismo sa labas ng hotel ni Bongbong Marcos kung saan siya nagstay, sinalubong ho ng rally. Tapos makikita yan doon sa taga-Amerika na ano ba taga-klaseng presidente itong nasa Pilipinas nila ngayon na bakit ganito ang mga tao, nanggalaiti sa inis, nanggalaiti sa galit. At parang itong presidente na to, baliwala sa kanya yung mga pinagkikilos niya. Siguro makikita na nila yun na tapos may mga video pa ho yan na pinapalabas. Tapos ang magkakasawa pa pumunta ngayon sa Amerika. Silang dalawa ho yun. At yung video na yon na pinapalabas noong ilang buwan lang nakaraan, dalawa ho sila noon mag-asawa. Kaya lang hindi ko yun kinuha kasi mahirap na eh. So, okay ba? Tayo ngayon na sobrang nakilala tayo sa korupsyon, kawat dito, tapos lumubo ang utang natin sa 18 trillion na tapos ang dami nangyari sa ating bansa. Impeachment na naman ngayon, tapos inimpeach siya. Finailan siya ng impeachment. Walang nangyari kasi nga daw yung gumagamit ng hindi naman daw yon totoo. So makikita naman sa kilos kung ano talaga ang pinagkikilos niya. Yun lang video na nga yan na nakuha. Ang pangit nga tingnan Parang nag-i-imagine na ito yung gagawin ko mamaya o pagkatapos dito para buhay na buhay yung diwa ko dito. Tapos ang mga tao doon, Makabayan Black, nagrarally mismo. Nakakahiya ito. Sinusundan talaga ng malas ito si Bongbong Marcos. Sana, sabi ko nga, sana wag naman sana ito mangyari itong taon na to na pagkatapos nitong summer sa Pilipinas. Kasi summer sa Pilipinas ngayon, sana man lang pagkatapos nito yung pinangalandakan niya na wala nang babahain. Sana totoo. Kasi alam ko naman talaga na pagdating talaga ng tag-ulan, babalik at babalik, ganun ang issue na naman, balik-balik, balita na naman ngayon na nahimik na naman sa mga ganyan kung anong preparation ganun sa pagbabaha. Tapos, ito na naman ngayon yung tataas ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. Tumaas na nga kanina ang US dollar. Magkano kanina? 59 something. Halos mag-60 na. Sa balita kanina. Sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan sa 59.50 pesos kada dolyar. Ito ang pinakamahinang level ng piso sa kasaysayan. Mas mababa yan sa dating pinakamababang palitang naitala noong January 15, 2026 na 59.46 pesos. Hinihinga namin ng pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay nito. So, anong kinabukasan sa mga Pilipino ngayon? Nakikita na ba natin itong pinagagawa sa gobyerno ngayon na wala naman talagang maganda? Saan tayo dito pupunta? Saan kayo pupunta, Pilipinas? Igaya nga nyo yung si Bongbong Marcos dito sa presidente dito sa Spain na gustong gamitin ng Amerika itong base militar dito sa Amerika pero hindi binigay ng presidente ng Spain, itong si Pedro Sanchez. Hindi siya pumayag. Pumalag siya kay Trump. Galit si Trump dito sa Spain.
At ang sabi na Trump, kailangan niya i-embargo daw. Ang gusto ni Trump dito sa Spain, hindi niya girahin ang Spain. Wala siyang balak na ganun. Ang gusto lang ni Trump, parang parusahan ang Spain. At ang kapalit nun na pagtanggi dito sa Prime Minister ay ipilayan ang negosyo ng Spanya. Yun ang gusto ni Trump. Pero mo naman to si Trump. Mga taga-ibang bansa kapag hindi umanib sa kanya, hindi gusto yung gusto niya, sasalungat sa kanya, para niyang gawing martial law. Kaya ngayon, itong si Trump, dami ring nagalit sa mga ibang bansa kasi diktadorya eh. Gayahin ni Bongbong Marcos ito. Di yung puro ka lang nagpapauto ka lang sa Amerika. Itong Spain kasi, wala naman silang dito na ayaw nila sa ganun eh, yung gulo na yan. Nag-declare na yung presidente dito na ayaw ko yung ganun. Kasi nadala na ho yun itong presidente na itong Spain na tungkol itong nangyari noon sa Ukraine at saka sa Russia. Kaya doon na siya ng na hindi maganda kasi dito apektado din yun. At lalong apektado ngayon dito sa Spain kasi gawa nga itong sa krudo. Kaya siguro itong si Trump galit, si Bongbong Marcos todo himod dito kay Trump. Andun sa Amerika ngayon, di ba? Tapos kala mo kung matinong presidente. Nakakahiya naman. Kung matino kang presidente, sundan ka ba na magrarally dyan na makabayan dyan? Ha? Hanggang Amerika, makabayan black pa rin ang sa'yo. Nagrarally dyan, nagdala ng placard. May placard pang dala eh. Ibig sabihin, nung may dala kang placard, talagang ayaw ka niyan. Yan ang ibig sabihin pag may placard na dala, ayaw sa'yo. Naisip ba ni Bongbong Marcos yan sa gawa ng crisis ngayon sa Pilipinas? Nagawa pa ng biyahe. Pero mga OFW dito sa Middle East, sabi nga niya, hirap nga daw magpadala ng aeroplano. Pero bakit siya nakapunta ng Amerika? Saan siya dumaan banda? Umikot ba ng Australia para hindi dumaan dito sa may gitnang silangan? Tapos ang mga OFW, pabayaan niya. Pinabayaan naman talaga niya yan. Kung okay yung pamumuno niya, di cancel mo, di mo na ako a-attend dyan. Gagastos ako ng malaking halaga papunta ng Amerika. Tapos yung mga Pilipino na kailangan namin ilikas ho yan sa giyera. Imbes na pamasahin namin yan, pupuntang Amerika, kung sino yung makikasama ko, igastos ko na lang yan sa mga Pilipino na magpalikas, mag-repatriate sa pa-Pilipinas. Di man naisip ni Bongbong Marcos yan. Tapos, siya pa nagsabi na magtipid. Nagtipid ba yun? Kung ilang delegasyon sila, ilang tao sila pumunta ng Amerika, nag-hotel pa yan. Siyempre, yung pamasahe nila. Kaninong nanggaling yan? Sa atin ho yan. Pero mga OFW na ngayon, hirap na hirap sa kalagayan sa Middle East, ilang bansa sa Middle East ang apektado nito. Wala. Kawawa lang talaga. Pero ang presidente, kung kailan lang din pala, nagpaparte sa Malacanang. May nakita ko yan sa mga social media. Kailan lang nagpaparte? Sabi niya, magtipid. Nagtipid, tapos kayo mismo, yung asawa mo, ang ng party-party. Mayroon doon. Ang haba ng lamisa nila, tapos mayroong mga invitation. Kung sino-sino yun, di ko naman kilala yun. Nandoon sa Malacanang. May mga invitation Tapos sabi, magtipid. Pag sila, walang tipid-tipid. Pero pag mga ordinaryong tao, tipid. Ay naku Marcos, pasaway ka talaga. Sana di ka na makabalik ng Pilipinas. Matanggong ka sa Amerika.